Okay, si Ontiveros, ang background niya sa politika ay anti-Marcos. Anti-Marcos, siya yung bunganga niya, okay? Bata pa lang siya, sumasama na siya sa mga pag-aalsa laban sa Marcos hanggang sa dumating yung Duterte. Okay? Walang bukang bibigyan kung diktador. Okay? So question, pagbibigyan natin ang hilig ng kipay na ito. Okay, ikaw, Ontiveros, fine. Tama yung ginagawa mo, nabigyan ng hustisya yung mga nagrereklamo, okay? Na kesyo na abuso sila, ginanito sila, ginaganyan sila. Okay, tama yan. 'Di ba? Hanggang sa dumating, doon sa kataas-taasang hukom. Okay? Sa Department of Justice, sa Supreme Court, lahat, dalhin nyo na lahat yan. Diba? Ang sabi nga ni Quiboloy dyan, hindi siya haharap sa inyo. Kasi, doon lang siya haharap at dapat kasuhan siya doon sa Supreme Court o sa DOJ o sa kataayo ng statement niya. Haharapin niya. Ang punto ko lang dito, porket Ontiveros o Dilawan, paniniwalaan na ba natin yung mga kinaray-karay nilang mga testigo doon? Okay, comment kayo. Whether you are Dilawan, Pinklawan, whatever, okay? Okay? Ipagpalagay na natin, okay? Itong na paniniwalaan natin ang Senado. Paniwalaan natin kunyari lang. Lahat ng pinipresent nila kunyari nagsasabi ng totoo. Wow, ang sama-sama ni Quiboloy, ganito, ganyan, ganun. Ang sama-sama ni Inday Duterte, Inday Sara, ni Duterte. Nakita niyo yung way of dragging Duterte and Pangulo Duterte and Sara dun sa mga testigo na may nagsabi doon na nakita daw si Sara na kinuha yung bag, but I don't wanna go on details mga pala kasi it's all pakana yan ni Lisa Smugs. Bakit? Nobyembre pa lang ng taong 2023, sinabi ko na sa inyo, hindi pa nasususpend ang SMNI. Natatargetin ni Kuting Jr. at ni Lisa Smugs yang si Quiboloy at ang mga vloggers like me. Okay? Nagkamali ba ako? Pinatumba ang dalawang Facebook account ko? Ang Boljakera natin at ang Maharlika na almost 1 million. Nagkamali ba si Maharlika? Tama ako. Anong sumunod? Pinasuspend ang SMNI na kinontempt nila si Celis at saka si Badoy. Mali ba si Maharlika? Tama lahat. Okay. Tapos ngayon, dinadrag yung mga inulat ko sa inyo na idadamay si Sara at si Sara sa ICC. Wala pang balita noon, sinabi ko sa inyo. So, etong mga ginagawa nila ngayon sa Senado, mga palangga, ito ay vested interest ni Ontiveros at ni Lisa Smugs at ng mga Dilawan. Bakit kamo? Jotang Janina, ang mga inuupo, mga Dilawan katulad ni Ralph Recto. Ang inuupo, mga smuggler lahat na. Hindi mo na ako babalik doon sa smuggler kasi you know that already. Pagpalagay natin, ha? Itong si Ontiveros na anti-Marcos, totoo kunyari. Sige, paniwalaan natin kung doon sa narrative na pinlalabas ng mainstream media na si Quiboloy ay convicted talaga, parang ikino-convict mo na actually, convicted by trial by publicity. Okay, masamang-masama si Quiboloy, masamang-masama din si Sara, masamang-masama din si Pangulo Duterte kasi nakita ng witness na nandoon may inabot na bag, chucho-chucho. Fine. Okay? Ngayon, kung pagbabasihan natin yung kadyutahan dyan sa Senado, bakit yung hearing sa Jotang Ginemes na PCSO, doon kay Tulfo, kay Pimentel, na harap-harapan, na binababoy, na niloloko ang Pilipino, na nagpapanalo ng bilyon-bilyon accumulated computation na yun palangga. Simula nung umupo, bakit ayaw i-highlight ng mainstream media? At bakit ayaw mo patulan Ontiveros? Di ba para ka sa Pilipino, buwa ka ng ina, para ka sa Pilipino na kailangan umahon tayo? Bakit ka tumututok lang kay Quiboloy? Ako wala akong problema.
Susugin mo siya kung talagang ito mga nagsasalita doon ay talagang may bahisayan, fine. Pero baka ng GMS ka, magkano binayad sa'yo ni Lisa? Para durugin ng durugin si Kibuloy at idrag si Sara. Bakit itong issue sa loto? Bilyon-bilyong piso ang ninanakaw sa kaban ng bayan ng dating tinutuligsa mo na Marcos diktador, anti-Marcos. Bakit tahimik kang buwaka ng ina ka? Bakit hindi mo nire-raise yan dyan sa platform mo at sa Senado, makialam kang hinayupa ka? Bakit itong issue sa loto? Kay Mel Robles lumabas na ang bunganga ni Lisa, yung kajutahan niyang sama-sama tagimilya. Bakit tahimik ka? If you are for the country, if you are for the people, hindi yung maghila-hila ka nitong mga testigo na to na pwede na yan asikasuhin. Sabi nga ni Kibuloy, naharapin niya sa kaso. Bakit ka tahimik? Kay Robles, ha? Ontiveros, bakit ka tumahimik sa issue ng smuggling? Nung una, nagsalita-salita ka dyan Nung first quarter of the year. Nagsalita-salita ka sa smuggling. Bakit tahimik ka ngayon? Bakit ayaw mong pag-usapan si Michael Ma na pinangalang smuggler na inappoint ni Lisa ni Kuting na special envoy to China? Buha ka ng Ginines, kumpara ka sa Pilipino. Sige nga. If gusto nyo ng fair square, di ba? Kung pagbabasihan natin ang naratibo ni Risa Ontiveros nga, na lahat ng umaattend sa Senado ay convicted na kaagad dahil sila ay nakakaawa, giminoles siya ako, ginanito ako. Sige, convict na sila sa trial by publicity. Convict na natin lahat. Si Mel Robles, hindi natin pwede i-convict? Sa kasinungalingan na harap-harapang inamin niya na yung mga litrato na pinopost nila sa kanilang site ay mga ninakaw nila o edited o hindi mga ninakaw, kitang-kita niyong ebidensya. Ninakaw doon sa clothing company. At inamin na yung mga nananalo ay hindi talaga mga tao na yung pinost nila. Bakit ka tahimik? Ontiveros, anti-Marcos, ang dami mong pwedeng silipin dito sa gobyerno ni Marcos Jr. at ni Ahas. Yang sa People's Initiative na yan, yung 20 million each na ibinigay sa mga buwaka ng GMS na mga kongresista. Bakit hindi ka mag-rally, magwelga ka, umalsa ka, Ontiveros? Dahil yan ang gawain mo. Yung mga party list ninyo, mga Gabriela, mga kakaliwang grupo, di ba kayo ang unang nag-aalsa kapag may issue laban sa mga diktador? Bakit ka nakafocus kay Kibuloy lang? Si Kibuloy, kung meron man siya, kung meron man siyang nakomit na mga kasalanan doon sa pinag-uusapan ninyo, again, mas malaki ba ang nakomit niyang kasalanan in terms of pagdating sa bayan, yung pagnanakaw at itong pagpupulburon ni Kuting, tahimik ka din. Pagkakataon mo na sanang durugin si Kuting dahil wow, grabe, itong diktador na to, sinabi ng dating presidente na bangag noon, bangag na bangag pa rin ngayon sa pulburon. Bakit tahimik ka? At itong issue sa extraction ni Lisa Smugs, pag-extract sa mga bata sa Turkey, ayan, naririnig niyo ako, at nakipagsabwatan ang asawa ni Teddy Boy Locsin dahil kausap siya ni Lisa Smugs. I will show evidence very, very soon. Not right now. Diba? Bakit ayaw nyo yan? Ayaw nyong pag-usapan na in-extract, kasabwat, mastermind, based sa ating informante na in-extract ni Lisa, sa tulong ni Lisa, ang mga bata, ninakaw nila sa nanay, yung mga bata, ibinalik sa tatay sa Pilipinas kay Francis Chua. Bakit ayaw nyo pag-usapan yan? Tumakas na nga yung nanay kasamang anak dahil peligro ang buhay, dahil ginamit ngayon ni Lisa ang power niya at pakikipag-usap sa asawa ni Teddy Boy Locsin, then, panahon ni Duterte, then, DFA Secretary. Bakit ayaw nyo tutukan yan? If you talk about, kanina, doon sa hearing ba yun or interview, na sinasabi ng buwaka ng inang immigration, chinek nila na si Kibuloy daw ay nasa loob pa raw ng Pilipinas, hindi pa raw nakakaalis. Kasi may mga nagsasabi na sa China daw, jutang Gina na, ang bilis pagdating kay Kibuloy. Na i-check ng immigration kung nakalayas na o hindi.
halos naman maos na kami dito na sinasabi namin, imbestigahan nyo yung hinayupak na Mel Robles na utusan ni Lisa na labas-pasok sa bansa, sa Japan, sa Europa, sa Amerika, labas-pasok sa paghatid ng pera ng bayan. Bakit hindi nyo immigration sabihin sa bayan kung ilang beses naglabas-pasok si Robles sa bansa? Diyan sa PCSO. Bakit si Quiboloy lang? Yun yung punto natin. Teddy Laguardia, thank you. Yun yung punto natin. Dapat, kung gusto nyo susugin ang mga masasama, base sa inyo, susugin nyo ang lahat ng masasamang damo. Diba? Kasi gusto na nilang hatulan si Quiboloy eh. Dahil, based on sa statement, through mainstream media, through their trolls, na durugin si Quiboloy at idamay ng idamay si Pangulong Duterte at si Inday Sara. Nakita niyo yung kanilang laro? Ay, ngayon, Ontiveros, tahimik ka again dyan sa insertion, yung sa akap. Di ba dapat nagwelga na kayong hayop kayo? Dapat nilipol mo na, isama mo si Lenny, isama niyo lahat. Kayo mga pinklawan noon. Di ba magwelga kayo na nilalapastangan ng taong bayan? Hindi tama yan. Yung 20 million pesos na binayad sa mga kongresista dahil sa buwakan ng ginamang initiative. Mga kababayan, hindi natin dapat payagan yan. Di ba ganun kayo? Oh, bakit tahimik kayo? Si Laila de Lima na pinakalawala ni Lisa Smugs. Oh, di ba tahimik ang buwakan ng inang Saba? Bakit tahimik kayo? Kasi kinasabwat na kayo ng buwakan ng ginang Ahas na ito. Dahil isa-isa kayong pula. Dahil ang mga kapatid ni Ahas ay pumusta yan sa dalawa. Supporter yan ni Robredo. Kaya tahimik si Robredo. Di ba? Tahimik ang mga dilawan kasi nagsanib na ang mga dugo nila. Dugong mga traidor. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo palilin lang. Kasi yun ang gusto nilang pagtakpan yung pagiging pulboronic ni Kuting. Risa? Ontiveros, pagkakataon mo nang durugin si Marcos Jr. Ang tagal nyo silang pinag-uusapan, 30-something years, na diktador. Ngayon na may expose na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus pulboronic to the highest level, then tahimik ka. Then yung tutok-tutok kay Kibuloy lang. You know what I mean, mga palangga? Kagagigil. O ngayon, tahimik ka kay Tambaloslos. Yung mga abogado dyan, during the hearing, doon si Amy, mga abogadong sangkot sa People's Initiative, na harap-harapang sinungaling, na sa umpisa, tinatanong ni Amy Marcos na kayo ba, na-meet nyo ba si Tambaloslos at si Zaldico? Kasama nyo ba sa mga pagtitipon nyo during yung pinagpaplanuhan nyo itong People's Initiative? Ano ang sabi ni Onyate dyan at mga kasabot ng mga abogado? Hindi natin sila isa-isahin. Hindi daw. Pero nung ipinakita ang picture, ano ang sabi ni Onyate? It slipped my mind. Ano ginagawa mo, Ontiveros? Tahimik ka pa rin. Pagkakataon mo na sana na durugin ang mga buwakang kasabwat ni Romualdez. Pero tahimik ka pa. Bakit? Dahil sinungal-ngalan na yung kipay mo ni Lisa Smugs. Tapos ang titirahin nyo lang si Quiboloy? Walang problema kung lahat yan. Kasi dito, para tayo sa katotohanan. Kung may basihan yung mga sinasabi ng mga testigo, bakit hindi? So bakit yun lang ang tututukan nila? Yung against kay Duterte, kay Sara at kay Quiboloy. Yung kay Romualdez, kay Lisa, kay Kuting Jr., deadma ang mga buwakan ng Genemis na to. Di ba palaban ka? Freedom of speech? Ikaw mismo. Freedom of speech, di ba? Nagwala kayo noong na-expired ang prangkisa ng ABS-CBN. Dahil ang issue ng ABS-CBN, marami silang tinraidor na mga workers, hindi binayaran and everything. Okay? Kaya hindi sila na-renew at na-expired na Lahat, ni-recruit nyo ang mga artista, lahat nag-welga kayo, mahinayupak na kayo dahil sinasabi nyo, niyuyurakan, o pinipigil ang malayang pamamahayag at ekspresyon ng taong bayan. Ang ginagawa kay Quiboloy sa kanilang istasyon na sila ay may prangkisa na hindi pa naman sila nahatulan o convicted sa kataas-taasang hukom na sila ay may ginawa, ganito, ganyan. Puro hearing dyan sa Kongreso. Tahimik ka. So selective kayong mga jutang Genemis kayo. Kapag kakampi nyo o nasuhulan na yung kipay ninyo,
tatahimik kayo. Pag walang bayad, aatakihin nyo. Diba? Bernadette Lobaton, kaluoy ang mga taga Iloilo kapag madayon ang PI, mga mansyon ni Lisa Smugs Dere sa Mandurriao, Iloilo. Yan, may nag-message sa akin. Thank you, Palangga. Ilang mansyon, Risa Ontiveros ang pinapatayo o napatayo na ni Lisa Smugs at mga kaalyansa niya. Kung gusto mong imbestigahan lahat, Risa, kung para ka sa Pilipino, papalakpakan ka namin pero selective kang ginayupak ka. Nasampalan na ba ang kipaylabo mo ng milyon-milyon galing sa kabanang bayang ginayupaks ka?